is goodbye, waiting for your bright blue sky. Lonely night with the angels cry, holding on to the sunrise. When you come back to me, I've got too much feelings. Maybe you're the one. Sa mga pumili ng faith card dito nyo reading, tingnan natin kung kamusta na yung inyong tao. May pagka-stubborn sila, nasa sense ko. Okay. Yung taong ito nasa healing process siya. Dahil siguro may din naging okay sa kanyang buhay. At yung iba sa kanila ay single. Nasense ko rin may galit na energy sa kanila. Anyway, clarify natin yung cards to gain more information. I feel na kung sino man yung tiyanong mo sa akin, makasarili sila. At hindi ko rin na-sense na maka-Diyos sila. Pero may potential naman sila maging mabuti kung pinili nila yung landas na yun. Kasi hindi ko kasi nasa-sense na nandun sila sa tamang landas. Okay? Pasensya na sa ingay. May mga naglalaro pa sa labas. So, anyway, let's see what we have here. Ano nangyari sa kanyang buhay? So, I feel na itong taon na to na karma dahil siya ay makasarili. So, nangyari, nabully siya or na-scam siya, I feel na may galit na energy dito. Okay, so sa ngayon nag-heal siya kasi siguro malaking pera yung nawala. Okay? Yun yung nangyari, tapos masaklap pa, parang pinagtawanan pa siya, matapos siyang mawalan. Baka pwedeng auction, tapos hindi siya nanalo sa auction. Or pwedeng nanalo siya ng auction, pero scam yung nangyari, okay? So, kasi itong taon na tong mayaman siya. Pero yung problema kasi, as I told you, hindi kasi siya malapit sa Diyos. Kaya lapitin siya ng mga evil entities na nagdi-disrupt ng kanyang mind. Kaya nangyari sa kanyang kayamanan, napunta sa wala. Okay? Itong taon na to, umiiwas siya talaga na gumawa ng mabuti. Kasi iniisip lang niya yung kanyang sarili, iniisip lang niya na maging balanse yung buhay niya. Ngayon, I feel na kaya siya pinagkalooban ng Diyos ng kayamanan kasi kailangan niya magbigay sa may hirap. Ito yung kanyang misyon. But yet, hindi ko kasi nakita dito na ginampanan niya yung misyon. Maybe, inangkin niya yung kayamanan at yung naging resulta na scam siya. Nawala yung pera. So, as I told you, single siya sa ngayon kasi maybe the one that this person cared for, nagkaroon siya ng third-party situation kaya nawala yung kanyang relasyon. Ngayon, nangyari ngayon sa kanya, malungkot siya, okay, kasi yung kanyang jowa ay ng babae or ng lalaki at naghahanap siya ng kalinga sa ngayon and with the hoping here, so kahit na naloko siya, this person still hopeful na makatagpo siya na somebody that cares for him or her. I also have this one here. So, ito yung tao na nagmamanifest ng money. I feel na income. At I really feel heaviness yung kanyang mata kasi kahit nasabihin natin na broken-hearted siya sa mga nangyayari sa kanyang buhay, gusto pa rin niya na umasenso. So, this person push lang ng push, okay, kahit na broken-hearted. Okay, and
with regards to this one, so, I'm sensing na may mga tao na against sa taong ito. Kaya hindi siya umaasenso. So, baka may mga kaaway siya, and so on. I feel na dahil dito nalulungkot siya. Anyway, let's see what else we have here. So, maybe baka lagi may away na nangyayari sa kanyang buhay. Pwede rin. Ngayon, yung nangyari sa kanyang buhay, yun nga, focus siya sa money making. Magaling naman siya, actually, with regard sa, what we call this, sa pag-ipon ng pera, tsaka sa pag-work for the money. Yung problema kasi sa kanya, sinasarili niya yung pera. Okay, tsaka masyado siyang focus sa work, sa pera, tapos hindi niya nagampanan yung mission niya. So, anyway, I think this person is aware kung ano yung calling niya. Pero kasi may takot kasi siya. Siguro takot siya mawala yung kayamanan, kaya sinarili na niya yung pera. Okay, so, yun nga. Yung nangyari dito is yung too focus sa money at may mga tao nagsasamantala sa kanya. Baka yung nangi-scam, or pwede may nagdanakaw ng pera niya, or pwede rin nagkaroon siya ng jowa na gold digger, tapos nawala yung pera, saka nagkaroon ng third party situation. Okay? I feel na maiyak siya kung patuloy niya itong gagawin, kasi I feel na kaya madalas yung pera ay nawawala dahil hindi niya ginagampanan yung mission niya. Someone, inisip lang niya yung kanyang sarili. Kaya nangyayari, nawawala yung kanyang blessings. As you can see here. Kasi dapat yung blessings, ilaan niya dun sa kanyang calling. Pero hindi niya kasi ginagawa yun. Kasi I feel na yung energy niya, wala siyang pakialam sa ibang tao or sa nararamdaman ng mga nangangailangan. Ito siguro yung tao na may pagkamata pobre yung kanyang vibe. Anyway, so we have this one. I feel like it's kind of like a karma reading to these people na hindi mapagbigay, okay? So, camera is in reverse here. We also have the near. We got the book. We also have my love in reverse. Yun nga, nawawala yung kanyang relationship. Kaya siya malungkot, okay? And maybe this person is open book. Sinasabi niya sa social media kung ano yung mga nangyari sa kanyang buhay. At nabanggit niya doon na nawala yung kanyang lover. Nagkaroon ng third party, or ginamit siya sa pera, na-scam, or kung ano man, okay? Yung iba sa kanila masaklap kung na-scam, wala silang ebidensya. Kaya sila naiiyak kasi hindi nila alam kung paano mababalik yung pera, or hindi nila alam kung paano makakasuhan yung taong nagnakaw ng pera sa kanila. So, you have to make here in reverse. We also have the say in, is it say? Okay, yeah, say in either way. We also have the key in reverse. So, sad to say, guys, okay, hindi sila nagbagong buhay. Kasi kung magbagong buhay sila, magkaroon sana ng bagong opportunities. I know that they are go-getter. Alam nila kung paano mag-earn ng pera. Pero mas marami sanang opportunity kung sakaling gawin nila yung mission work nila. So, end is in either way. Kaya nagkakaroon ng endings, okay? So, I think what's going on here, kasi may nakita ko imagination card kanina ito. Kung may work man sila ngayon, hindi yan something na stable. Ito yung nangyayari din kapag yung pera mo sinasarili mo lang, okay, bibigyan ka ng panahon ng Panginoon to contemplate on why these things has been happening to you. Kasi pansinin mo sa reading niya, hinahabol siya ng kamalasan, hindi lang with regards sa money concerns, with regards din yan sa love life, okay? Kasi may dapat na mag-end. So, siguro yung pag-uugali niya na masyado siyang makasarili. Okay? At kung may pera siya, dapat ibahagi niya yun sa may hirap. Ngayon, tingnan natin kung ano pang meron.
Stubborn, no? Kaya siguro ayaw nila magbigay o kaya pwedeng sinabihan sila ng kaibigan nila, hey, nag-i-scam yan. Hindi sila naniniwala kaya nafo-fall sila sa trap. At saka masaklap pa kasi syempre nahihikayat din sila ng evil entity or pwede rin nagugoyo sila madalas as you can see. Okay? Nagoyo sila ng mga taong deceitful. As you can see here, baka kasi nangyari niyan, baka may investment scam, na-scam sila. Kala nila, senso yung pera, yung pala hindi. Okay? So, iniwitin na natin kung ano pang nangyayari sa buhay nila. Okay? Yun nga, may minahal sila na tao. At nalulungkot sila dahil yun nga, itong tao na to na pinagkatiwalaan nila, na minahal nila, iniwan sila sa ere. Kaya hindi sila actually at peace within. Nalulungkot sila at siguro sa ngayon naghahanap sila ng bagong partner out there. At hinihiling nila sa Diyos sana yung susunod na partner nila ay mabuti at mapagbigay. As you can see here, at yung sad to say guys, hindi sila nag-take some time to heal. They are somebody na after ma-heartbroken, maghahanap agad ng iba. Okay? Kasi naghahanap sila ng kalinga. Kasi nakita mo naman dito sa kabilang cards natin na naglulong sila na somebody that will care for them after this heartbreak. So, kaya sa ngayon, naghahanap sila online or pwede rin sa paligid-ligid ng another partner na mag-feel in sa kanilang emotional fulfillment pero bumabagsak to guys, okay? So, I think na yung dapat kasi nilang gawin is mag-heal muna. Hindi kasi sila masaya sa pangyayari sa kanilang buhay and there's somebody who's expecting the next lover to heal them. Kasi sa ngayon, malungkot sila, nag-heal, okay? Pero kasi kung may na-meet sila, yun nga, expectation nila, gagamutin yung brokenness nila, okay? So, anyway, busy sila ngayon sa paghanap ng bagong jowa at pag-heal dahil na-scam sila. If yun na karma, I don't know kung anong ginawa nila, guys, but that I kind of feel this is kind of like a karma reading. Maybe because they didn't fulfill their mission work on earth at pwede rin baka may ninakaw silang pera kung kanino, kaya sila rin ay na-karma. Nawala yung malaking pera sa kanilang buhay. At yung masaklap pa, baka yung taong nag-scam sa kanila ay malapit sa kanila. So, naiyak sila dahil doon. So, naka-overwhelm yung energy. Ngayon, okay. They mentioned to me na meron silang backstabber na tao sa kanilang buhay at dapat silang mag-ingat because they're not really aware about it. Okay? So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your person, and God bless all of you. Sa mga pumili ng stars card, ito yung reading. Tingnan natin kung kamusta na yung inyong tao. Minsan sila lagi siyang malas sa pag-ibig. Baka kasi noon may iniwasan siya na tao. Maybe you're asking about your ex, okay? Na-sense ko actually mabigat sa mata. Baka until now naiiyak siya about sa kanyang kamalasan. Ibig sabihin lang nun, nangyari na yung karma sa kanya. And there could be an unexpected baby na nangyari rin dito. Pero ayaw niya yung kanyang tao. Kasi gusto niya mag-break free. Kung sino man naanakan niya or nakabuntis sa kanya, ayaw niya doon. Tsaka may galit siya sa taong iyon. Baka si trinap siya ng baby or kung ano man. Ngayon, i-clarify natin yung cards.
I feel na kung sino man siya, playboy or playgirl siya. At saka makasarili siya. Hindi niya actually nire-respeto yung feelings ng ibang tao. At saka I feel na yung energy nila ay may pagkatara yung energy. Isabera at isabera siguro sila sa mga tao na tingin nila ay wala sa kanilang level, okay? Himself a simplified life. At saka may pagka-rebelde sila sa kanilang pera at ngayon nagkakaroon sila ng issues. I feel na dahil walang gusto tumulong sa kanilang problema. Dahil nga may naanakan sila or pwedeng may nabuntis sila na tao or nabuntis sila kung ano man ang gender nila guys, okay? So, this is something unexpected, okay? At yung masaklap pa kung sino man yung nabuntis, siya ay sakitin, o kaya maselan yung pagdadala ng bata. At saka hindi yan basta maiwan tong tao na to kasi yun nga, may baby na connected sa kanilang dalawa. Ngayon, nangihingi siya ng tulong openly, maybe sa social media, kung paano matutulungan yung partner niya, or yung bata, kung lumabas na yung bata, basta may sakitin dito. So, can be yung baby yung sakitin, or pwede rin na maselan yung pagdadala ng bata. Okay? Anyway, ito kasi nangyari. Ngayon, dapat kasi itong tao na to, hindi siya maging player. Okay? Actually, maraming galit na energy sa taong ito. So, marami na siguro siya napaiyak or baka ginamit dahil sa kayamanan. So, yung baby, nag-pin down yun sa kanya. Okay? Kasi yun nga, marami siyang biniktima. Okay? So, anyway, ito yung kanyang sitwasyon sa ngayon na nakarma siya. Nagkaroon siya ng baby with someone na ayaw naman niya. Ang gusto niya makawala sa kanyang partner. I feel na baka iba sa kanila, ginagamit sila ng kanilang partner dahil sa pera. Okay? I feel na may pagkakahaman yung kung sino man yung partner nila or masama yung ugali. Okay? Madalas sila mag-away. At I'm feeling na siguro ito yung pinapakita sa social media, nagmamahalan sila. But in reality, madalas ang away, madalas ang kamalasan sa kanilang connection, hindi sila magkasundo. At saka na-feel ko yung maraming anger, energy vibe dyan. Ngayon, ito yung card mo, stars. So this could be a person nga na walang pakialam sa mga tao na saktan niya. So, kaya nangyari sa kanya, na-pin down siya, nagkaroon siya ng baby, nakabuntis siya, or siya yung nabuntis. Dahil doon, hindi siya makapag, mingle around. So, tingnan natin kung ano pang meron. I feel na parang pinipilit siya magseryoso sa relasyon na ayaw naman niya. Gusto niya maging single ulit, as we can see here. At yun nga, naiyak siya. So, we got the in reverse. We also have the gift. So far, kahit naman unexpected yung baby, it's still a gift from heaven. Addict in reverse, gift from heaven para matigil na siya sa addiction. Or para magbagong buhay siya kaya dumating si baby. Okay, so you have to say here. And we also got the touch is in reverse. We also have the wow. Okay. Bigla nangyari yung baby, guys. Hindi niya in-expect. Okay. We also have this one in easier way. So, gusto niya makawala sa ganitong relasyon. Pero hindi niya magawa. Madalas yung away kasi minanik tayo na aso sa background. At I feel na naiyak siya at naiinis. Okay, kasi nagsisisi siya kung bakit sila nagkatuluyan or kung bakit may ginawa sila. Okay, pinagsisihan niya yun at sinasabi niya yun sa kanyang tao na ayaw niya, nagagalit siya, and so on. Anyway, tinan natin kung ano pa nangyayari. Okay, sa kanyang buhay kung kamusta na siya. Kung hindi pa ito nangyayari sa yung player na tao, baka sa future mangyari ito.
Kung ayaw niya talagang tumigil sa kanyang player attitude, okay? I feel na dapat niyang pagsisihan yung ginawa niya sa mga tao. Another dimension to me. And I'm also sensing third-party situation. Okay. Yun nga, madalas ang away. Parang away bati yung kanyang connection. At hindi siya pinapatulog ng kanyang tao. Malungkot siya actually. Na-sense ko yung energy. Parang iba sa kanila, gusto nilang bumalik sa'yo, pero hindi pwede kasi nga meron silang baby with their partner or baka buntis yung lover nila, okay? So, anyway, ito yung nangyari ngayon sa kanyang boy. So, yun nga, player siya, deceitful. So, kaya nangyari sa kanya, na-stuck siya sa maling connection. I feel na kaya ito nangyari sa kanya kasi in the past, maybe this person betrayed somebody that is in this loving energy. At hindi niya to pinili, nag-betray siya. Yung masaklap, yung biniktima niya, hindi naman karmic, okay? Kaya matindi talaga yung kanyang karma. Ngayon, yung nangyari sa kanyang buhay, dahil nga makasarili siya, feeling niya upright siya, wala siya nagawang mali, okay? So, I feel nakasuhan. So, baka may mangyaring kasuhan dito. Okay? May nag-aantay na yumaman, baka isa sa nabiktima niya. At saka kung sakali man na yumaman tong tao na to, baka magkaroon ng court case against this person at mamamroblema siya about it. Iba naman sa kanila, baka yung kanyang tao, kakasuhan siya kapag, nagbetray siya, kapag tinakasan niya yung nabuntis niya or kung ano man, kandi siya makaalis sa connection. May threat kasi, okay? So, for kung sino man ang karelasyon niya, hindi yan nakakabuti para sa kanila. Hindi niya yan soulmate or soul tribe. At saka, pinipilit siya mag-focus sa kanyang tao sa ngayon. At naiiyak siya dahil doon kasi hindi naman talaga siya passionate sa kanyang person. Wala talaga siyang gusto. Kung may pinopost man yan, hindi naman katotohanan yun. Baka pinid lang siyang i-post it kahit ayaw niya. So, kaya ayaw niya sa tao yun kasi baka ito yung nangyari, okay? Ayaw niya mawalan ng pera. Or pwede yung tao niya hindi naman mayaman, gagamitin lang siya sa pera. Basta may issue sa money, yung energy. Tsaka yung ayaw din niya ay hindi mapagmahal yung kanyang tao. At tsaka naiinis siya, naiiyak kasi hindi siya makaalis sa ganitong relasyon. Kaya siya nai-stress at pulos awa yung relasyon. So, anyway, I feel this person plot to come back to you and apologize for whatever that they've done to you. So, no wonder why we have this card here. Pero kasi guys, mag-ingat kayo, okay? Kasi hindi ko nakita dito sa reading na single sila. Sila ay may tao, nabuntis silang kanilang tao. Okay, kung babalik yan sa'yo, gusto niyang maging jowa mo, wag mong tanggapin. Okay, kasi first of all, they already have a person. Okay? Ayaw kong maaberya ka sa kung ano man na nangyari. So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your person. And God bless all of you. Sa mga pumili na environment card, ito yung reading. So, tingnan natin kung kamusta na yung inyong tao. Na-feel ko na mabait ka sa kanya before. At saka, I'm sensing na mabigat sa mata kasi maybe may nangyaring di maganda sa inyong connection. Maybe you're wondering what's going on with them now. I feel na may malasakit ka sa iyong kapwa. At kung sino man itanong mo sa akin, sinungaling siya. Siguro nag-wonder ka kung bakit niya to ginawa sa'yo, kung ano man yun.
Okay, anyway. Nasense ko talaga yung sad energy. Kasi feeling malaking sayang itong tao na to. Kasi I'm sensing na may potential siya na maging mabuti. Pero sa ngayon kasi hindi ko na-feel na nandun siya sa tamang landas. Okay? Maybe that's why you're here. Maybe you're wondering, ano nangyari sa kanya? I feel na maling barkada. Baka yun yung nangyari. Na-influensyahan siya. At yun nga, malungkot ka for this person. Kasi I feel na on some point minahal mo siya as a friend. But this person now has a karmic energy. Hindi mo rin siya mapagkakatiwalaan, okay? Ano nga yung nangyayari sa kanyang buhay? So sa ngayon, nangaagaw siya ng jowa na may jowa. I feel that the reason kung ba't na ito ginagawa, maybe for the sake of money, as you can see here, kasi nade-drain yung money niya. So, ito yung tao na tina-target niya ay mayayaman, at saka I feel na with the brave, malakas yung loob niya mang-agaw. So, yun yung kanyang vibe sa ngayon. Kasi, okay, dapat mag-ingat kung sino yung biniktima niya, kasi binabalak niya na itrap yung tao na to with a baby. Okay, at saka nakaka-receive naman ng sign yung tao na binibiktima niya is doon sa bad intention. I feel na naiiyak ka kasi naawa ka sa kanyang mga binibiktima. Parang siyang mapilit sa mga lalaki or babae. Baka nagpapaanak siya or pwede rin na yun nga, pinipilit niya yung tao na mabuntis. Okay, kahit na hindi naman dapat. Ngayon, as I told you, yung habol niya kasi ay kayamanan. So, tina-target niya ay mayayaman. Yung mga tao na popular din. So, you can see with this one. And I feel na yung tao na tina-target niya, habulin din ng babae or lalaki. Basta popular yung energy. Okay? Or lapitin lang talaga siya ng mga tao. Okay? Yun yung vibe ng kanyang biniktima. Ngayon, kung sino man itong tinatanong mo sa akin, there's somebody who do have issues sa pera. Kaya, I feel naghahaman siya sa pera. Kaya, yun din yung dahilan kung bakit siya walang pera. Okay? At saka naiinis siya kasi yung inisip niyang way is magpakasal sa tao na mayaman. Para, umasenso siya. At saka hindi na siya maghirap. So, kung sino naman ito guys, okay, if ever this person will message you again, please be careful, to be honest with you, kasi hindi na siya yung tao na kilala mo noon na mabuti, okay, iba na yung ugali niya, masama na yung kanyang ugali, at I feel na ito siguro yung tao na nalulong sa masama, sa addiction, pwede rin, kasi hindi ko na-feel na nasa tama siyang kaisipan, to be honest with you. So, maybe this person might message you, pero nagpapanggap siya na kaibigan mo pa rin. Pero in reality, I feel this is what you feel, that you have to protect yourself from this person. And I'm sensing ito rin siguro yung nararamdaman ng tao na kanyang pinipilit na kunin. So, you can see there. So, with this voice and readiness, so this is somebody na sa ngayon ay busy sa pangaagaw ng jowa or, pagta-target ng mga taong mayayaman. I feel na ito yung tao na may pagka-social climber. Nagkahanap kasi siya ng mayaman, kaya siya nandun sa area na yun. So, we got the environment card here. So, I'm sensing na ito yung tao na I really feel na naiyak ka kasi nga may potential nga siyang maging mabuti sana, pero dahil nga sa nalulong siya sa kamalian, yun ang nangyari na iba na yung kanyang ugali ngayon. Okay, so ito yung tao na na-expect niya na magkakaroon siya ng partner na angat, na may pera and everything. I really feel na sad energy here kasi siguro until now this person is single, at hindi siya nagwawagi na makuha yung tao na gusto niya sana. Kasi I feel na iniiwasan din siya ng tao na yun kung sino naman yung kanyang target, okay? So, anyway,
Let's see what else. So if this person does have evil entity within, maybe because of the reason that they are into already addiction, kaya yun nangyari na nasaniba na sila, tapos kung di niya makontrol yung sarili niya, ba ako nang gawin? So might as well, lumayo kayo sa kanya. Kasi you will not know what will happen next. So we have the last here. And we also have the poor. So, sa ngayon, poor siya kasi I'm not sure kung ano yung nawala. Maybe trabaho. Kasi nakita ko dito sa cards mo, wala ako nakikitang trabaho. Okay? Nakita ko lang dito mahirap siya at nakatunga nga lang siya at wala siyang ginagawa para umasenso kundi manghabol ng tao para magkaroon ng pera. Yun yung ginagawa niya. With the here being here, rich, okay? So, naghahabol nga siya sa taong mayaman. Okay? So, this person is really longing to be heard by the person na kanyang tina-target. But I really feel na they really have evil entity within. Patuloy ko nasa-sense yung energy. So, you also have this one here. He also got this, okay? Kung sino man siya, mag-ingat yung mga tao kasi gumagamit siguro siya ng gayuma to keep people stuck. But so far, I don't feel na it worked. Okay? Kasi iniiwasan siya ng mga tao. So, you have the special in reverse and we also got for you with love in reverse. So, hindi maganda yung kanyang intention kasi naghahanap siya ng jowa, hindi dahil para magmahal siya. Yung hanap niya is para mag-stabilize yung kanyang pera, kaya gusto niya sana ng mayaman yung pakasalan niya. Okay? At saka, kung sakali man mabuti siya before, nawala na kasi yung kanyang calling. Isa siya sa tinawag ng Panginoon na may gawin sana for this world para maalagaan niya kung ano man yung dapat niyang i-nurture. Pero hindi ko na-feel na yun na yung nangyari sa ngayon. Nag-sway ways siya, kaya nawala yung mission niya. Nagagawin niya sana. So, anyway, tinan pa natin kung anong meron. Another dimension to me. Okay. Ito yung malungkot, guys. Kasi bago siya maging ganito, stable naman siya with regards sa money. At saka, nasa wasto naman siyang pag-iisip. Okay, may nangyari lang talaga na nakatikim siguro ng something, ng addiction, pwede rin. Kaya nangyari dito is nawalan siya sa focus. Which is sad, okay? So, yun nga, hindi na siya upright na tao. Hindi na rin siya mabuti, which is sad. Baka na-impluwensyahan na dahil siguro sa addiction or napabarkada, kasi kala niya yun na magbibigay sa kanya ng kasiyahan, nawalan siya ng pera. Nawalan siya ng stability sa money. Kasi dati ganito siya eh. Okay yung kanyang buhay, pero nalulung siguro siya sa kung ano man ang addiction na yun, kasi for this person, ito yung nagpapaligaya sa kanya. Pero kasi dahil dito, kaya yun nga nawalan siya ng pera. At saka, hindi yung dahilan kung bakit nag-iba yung kanyang ugali. So, anyways, okay. Gusto nila sabihin sa akin na wag na kayong bumalik sa taong ito. Kasi sa ngayon wala siya sa wastong katinuan at baka kung gawin lang niya kung i-approach nyo. So, might as well na lumayo muna kayo sa taong ito and just pray for this person na who knows, maybe na bumalik siya sa dati. Kasi I really feel na you're sad about this person, parang naiyak kayo for whomever this is. So, all you can do is pray from afar. Na sana, umiwas siya sa addictions para, at saka magamot siya kung kailangan man niya ng gamutan, para hindi na maulit na ganito yung kanyang buhay, para bumalik siya sa dati. So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight about your person and God bless all of you. Sa mga pumili na mystery card dito niyo reading,
Tingnan natin kung kamusta na yung inyong tao. I'm sensing evil plot didn't work. Baka ito yung tao na you find this person odd and strange, okay? Anyway, wala pa rin daw siyang pinagbago, sabi ng mga anghel. I feel this person is an illusionist, so you really have to be careful at saka huwag kayong maniniwala sa mga sinasabi niya. Kasi baka nagpe-brainwash siya or nagpe-play mind games sa'yo. Ngayon, i-clarify natin yung cards to gain more information. I feel like the truth will come out one day. I feel, guys, na ito siguro yung tao na nanggayuma sa'yo. Biniktima niya. Bibigyan ka lang ng closure ng mga anghel about this, okay? Kaya kanya bibigyan ng ganitong reading. Maybe it will not resonate for whatever we ask, but yet I think this is more likely a closure for you. If ever nagayuma ka niya. Okay? Okay, I think what's going on here is that siguro, nalaso niya yung kaisipan mo, nagoyo ka niya, that's why maybe you're here. Okay, you're wondering about this person kung may pag-asa pa kayo, guys. But I'm really sorry to say, this isn't the type of guy or girl that you really want or you deserve. Kasi whoever this is a practitioner of magic. Okay? Wala siyang pakialam sa'yo. Yung gusto lang niya is ito ka naghahabol sa kanya, pero wala naman siyang pakialam. Ang toxic ng kanyang energy, okay? So, ganito pa rin siya until now. And siguro may idea ka sa ganitong pagkamanhid na energy niya, pagiging snobbish, kasi kaya kanya iniiwasan, kasi may iba siyang pinapangarap na tao. At ito yung tao na kung alam niya na mahirap ka, ayaw niya sa'yo. Yung gusto niya kasi yung mga tao na angat kagaya niya, or pwede rin yung gusto niya yung mayaman at saka maganda or gwapo. So mataas yung expectation niya or yung gusto niya with regards sa relationship. Pero kasi kung sino man ito, hindi siya mabuting tao. Karmic yung kanyang energy. At saka ito yung tao na may evil entity within. So, I'm not sure if iniiwas ka ng Diyos to this person, pero kasi guys, nafe-feel ko na iniwasan ka naman ng Panginoon sa taong ito. You could be feeling that strange hunches, kaya tayo may mystery card dito. So, kaya may nararamdaman ka mga hunches against this person, kasi hindi dapat, hindi dapat siya yung piliin mo. Tsaka dapat wala mangyari sa inyo. Kasi kung may mangyari, baka magdulot yan ng kamalasan sa inyong buhay. Kasi first of all, I don't feel na they are serious with you. I feel na parang pinaglaruan lang nila yung pakiramdam mo. Kasi gusto ka nila na maghabol sa kanya. Okay? Gustong-gusto niya na hinahabol siya ng babae or lalaki. Okay? Yun yung gusto niya mangyari. So, kaya nangyari dito, if nananinis sa iba sa inyo, but you really have to hear this out, okay? So, I'm sensing this person, minamala siya ngayon sa kanyang buhay. Nagkakaroon ngayon ng losses sa kanyang buhay, at baka nangyari din sa kanya dahil nga ganito yung ginagawa niya sa mga babae or lalaki. May stuck siya with a baby. Isa yun sa kanyang karma. I'm not sure if it happened now or maybe in the future, pero yan kasi yung kanyang karma. Kasi first of all, ito siguro yung tao na yun nga, makasarili siya. At saka yung gusto niya maging jowa is someone na mayaman kasi siya ay materialistic. Okay? And with the light being here, so,
I feel na nakita kayong dalawa because you're guiding this person towards the right path. You're somebody who inspire others to be good. At saka itong tao na to, nagsisinungaling. Baka nagpanggap din siya mabuti kagaya mo. Nag-brainwash sa'yo at kung ano. Pero hindi kasi yung totoo about this person. And I feel with this one as well na yun nga nagtagpo kayo kasi tinuturuan mo siya maging mabuting tao. But yet, since this person didn't change, kaya naalis ka sa taong ito. Nasa natwigat, I feel this person still spying on you. Kasi nakikita ka niya na baka naman blinak mo siya. Okay? So, kung blinak mo siya, naiinis siya. Kasi yung gusto niya sana mangyari, patuloy kanyang, look at this one, patuloy kanyang gawing stuck or stagnant. Na gusto niya sana na may gusto ka pa rin sa kanya, gusto niya sana na naghahabol ka pa rin sa kanya. Pero dahil binak mo siya, dahil buo na isipan mo na you will free yourself from this person, naiinis siya, binibigyan kanya ng negative vibe, okay? So we got a mystery here. So maybe this is how they made you feel, okay? Yung masaklap kasi guys, kapag nagayuma ka, minsan, yung taon ng gayuma sa'yo, naisip mo na, ay, baka siya yung soulmate ko, baka ganito at ganyan, kasi may kakaiba kang nararamdaman. And maybe you do your research kung ano yun, napagkamalan mo pa siguro na twin flame mo siya or soulmate kung ano man ang tawag mo dyan, pero hindi mo kasi siya soulmate. Hindi mo rin siya twin flame, hindi mo siya soul tribe. Kasi first of all, yung mga tao na sasabihin natin matatawag mo na soulmate, soul tribe, twin flame, is hindi ganitong nanggagayuma. Okay? Hindi nila kailangan mag-effort just to make you feel what you felt with them. Kasi kusa yun mangyayari. Tsaka, yung isa pang bagay na malalaman mo kung siya talaga yung the one for you is kung pareho kayo ng vibe. Kung first of all, ikaw ay mabuting tao, dapat yung twin flame mo, mabuti rin na tao at hindi ganito kasama. So, anyway, I feel like it's kind of like a false twin flame, okay? I feel na itong reading na ito, bibigyan ka lang talaga ng closure for you to be aware that this isn't the one for you. So, until now, this person is spying on you as I told you, okay? So, you could be single as of now. Had with the moon in either way. So, I feel itong tao na to, gumagawa pa rin siya ng kababalaghan. Maybe tuwing, kasi nakita naman natin may moon, baka kinukulam ka pa rin niya or ginagayuma until now, but it's not really working. Maybe because of the reason that you got aware na na-brainwash ka, you got aware na nakulam ka or nagayuma ka. Force in either way, I feel na tinatarget niya yung stability mo. So, kung sakali man sa ngayon nagkakaroon ka ng pera, I feel na gagamitin ka lang niya dahil doon. Okay, kasi first of all, I feel na this isn't the one that is really what you're looking for. Kasi yung hanap mo sana ay soul tribe mo. At saka yun nga, pinaiyak ka niya. Parang pinaasa ka lang niya sa wala. Sa hangin is what I sense, okay? So, titignan natin kung ano nangyayari sa ngayon kasi basically pinakita lang nila sa atin dito ay closure with regards to your person, alright? I feel like you feel karmic energy. And I'm also sensing na gusto mo rin ng karma reading. So, don't worry guys, we will go towards it. Pero sa ngayon, we will focus on the question kung kamusta na sila. Okay? So, kamusta na yung taong ito? So far naman, itong taong na to naghahabol sa somebody na they are passionate about kasi may pera yung taong yun. As you can see here. And they are friends with this person, pero kasi kung sino man yung tinatarget niya, may iba na yan. Okay? Tsaka para itong tao na to, third party lang siya. At tsaka yung gusto lang niya is pera. Okay, so meron siyang ibang binibiktima ngayon na ginagayuma at somebody na mayaman. Tingnan natin kung ano yung kanyang karma sa paggawa ng ganitong bagay sa'yo.
another dimension to me. I feel like you really regret na you fall into the trap of this person. Huwag niyo sisihin yung sarili niyo, guys. Okay? Dapat lang matutunan niyo yung dapat yung natutunan with regards to this experience. At saka sana, meron din kayo may kahit ng tao about this kind of experience na, you know, first of all, may masasalba kayong buhay kung sakali man na-share nyo yung inyong istorya about this person. Okay, pwede rin kayo sumulat ng libro, lalo na kung talagang misteryo yung nangyari sa inyo, okay? So, anyway, yung kanyang karma, to be honest with you, meron magsasampa ng kaso sa kanya, mayaman itong taong ito. At hindi niya ine-expect yun, kasi akala niya, nagayuma niya yung taong yun. Pero, hindi na niya nagayuma yan. Nainis sa kanya. Kasi baka ginamit lang siya sa pera. So, dahil doon magsasampa ng kaso against sa kanya, yung kanyang taong tinarget. Okay? At hindi siya magiging masaya about it. Kasi, first of all, mababaon siya sa utang. Hindi siya makakatakas sa kaso. I really feel a lot of hatred energy here. Okay? At yung masaklap dito, baka mabalita yun or maging viral about this person. Kasi remember, binangga niya ay mayaman, okay? At yung tao na yun, I will say na this is a viral person, somebody na expressive, okay? At saka dahil doon, masisira yung kanyang reputasyon. Hindi siya makakahanap ng ibang babae or lalaki kasi may kaso siya. Okay? Baka pwede itong makulong, to be honest with you. Okay? Dahil sa, yun nga, ginawa niyang kalokohan. I don't know what it is, pero may kaso against him or her. At dahil doon, you know, baka hindi na siya makalandi. Kasi nakita naman natin, alanganin yung buhay niya. So, I hope that this may give you closure, guys. Okay? Sa ngayon, I will suggest you all na mag-bath kayo with salt and water to release kung ano man ang ginawa niya sa inyo. Tsaka, alisin niyo lahat ng mga binigay niyang bagay sa inyo kasi baka may kulam yan. Okay? Yun na lang yung gawin niyo. At tsaka, i-block niyo na siya totally. Huwag na kayo mag-antay sa kanya. Kasi paglalaruan lang niya yung inyong damdamin at tsaka baka gamitin lang kayo sa pera. So anyway, that's it, guys, and God bless all of you.